this episode starts, gusto ko mag-shoutout sa Podmetrics. Podmetrics is a platform we use to get all of the data we need for our shows. From who listens to us, all the way to where they are. Sa lahat ng platforms na gamit natin sa podcast ay nagagamit na rin natin sa Podmetrics at nakikita. So, pwede ka rin mag-integrate gamit ng Podmetrics doon sa mga Facebook or YouTube pages natin para mas makita natin kung ano yung data ng ating mga streams. If ikaw ay isang podcaster or you want to start your podcast, visit podmetrics.co and use the code MTG Show Podcast. Again, that's podmetrics.co and use the code MTG Show Podcast. Let's go back to the regular programming. So, welcome to the Unfiltered Tagalog Wrestling Podcast. Every week, this is the MTG Show Podcast. Hindi po ako nagmamadali. But, so, marami tayong pag-uusapan this week. So, let's start. So, wala akong extra news for the day kasi di ko muna isasama dito yung sa nangyari sa Jingu sa Summer Struggle. Pasensya nyo na, di ko muna isasama yun. Kasi di ko pa napapanood, tolls. Pasensya na muna ako, ha? Kasi, ang una kong pinanood is yung SmackDown last Friday. Kasi, pinagtuunan ko ng pansin yung storyline kay Roman Reigns. At hindi ko pa napapanood yung Summer Struggle. Hindi, pasensya talaga, tolls. Kasi di ko muna isasama dito sa episode yung Summer Struggle. For some reasons lang. Ewan ko kung baka next week siguro sa episode next week natin. Baka isama ko na siya probably. So, yun. Ang tatakal natin this week is obviously our wrestling news of the week. And then, payback. Let's focus ourselves sa payback. Kasi ito po yung nangyari last Monday night. So, bago tayo mag-umpisa, shoutouts muna sa sa Philippine Podcast Directory, sa lahat po ng members ng Philippine Podcast Directory. Kung wala kayo, wala kami dito sa inyo. Siyempre, community tayo, hindi tayo kumpanya. So, ayan. Yan na nga sinasabi lagi ng ating president, CEO, si Dreyan De Ocampo. Ayan. So, ba't pa ako ano dito? So, let's start the episode with some Monday Nitro. So, opening itong Raw na to is featuring Drew McIntyre, the WWE Champion, and Randy Orton. Ito yung segment na kung saan ay nag-promo si Drew McIntyre sa Thunderdome, and then pagkatapos ng promo na yon, biglang inatake ni Randy Orton si Drew McIntyre. And then, yun, binigyan ni Orton si McIntyre ng 2 punt kicks para ito yung dahilan kung bakit wala si Drew McIntyre sa pay-per-view. Mamaya natin i-explain kung bakit niya wala. So next is ito po. Ito na yung storyline about Shayna Baszler and Nia Jax. So nagharap sila backstage kasi lalaban si Shayna Baszler against Bayley. And then pagkatapos nung laban na 'yon, parang parang inharangan nila Sasha Banks and Bayley, etong dalawa, dahil parang naunahan sila, and then nagkasundo si Shayna and si Nia. Ayun, parang hahabulin nila pero syempre di na nila tinakbo yung dalawa. So, lately sa backstage, parang may pinag-usapan doon dalawa na na-announce na rin doon
yung rematch sa Payback. So, in-announce, ang nangyari kasi nun, parang sinampal ni Shane, ni Naya ba si Shayna? O si Shayna ni Naya? Di ko sure. Basta parang si Shayna sumampal. So, parang ang sinabi ni Naya na, ako lang yung susundin mo and then slap. Tapos. Tapos ang promo na yon. And actually, eto na po ang Team Hell No ng 2020. So, tuloy tayo. So, marami pong change hands ng 24/7 championship sa Raw episode na to, and I'm not going to mention them one by one. So, in the end of the show, ang champion po natin ay si Akira Tozawa. Yun, that's it. And then, Keith Lee made his Raw debut after nung pagkatalo nga kay Karen Cross for the NXT title. Ang aga nung debut, in my opinion, dapat kasama pa siya doon sa four-way match. Just my take, my opinion. Siguro, rematch dapat yun. Pero wala eh. Kung ano na namang gimmick tong pinagagawa ni Vince. Yun, tuloy tayo. So, Randy Orton, kinompronta niya si Keith Lee. Ay, di. Kinompronta ni Keith Lee si Randy Orton. And then, parang nagresulta to sa isang match. And then, na-end siya sa disqualification. Kaya nga nagkaroon ng isa pang match sa Backlash. Ay, sa Backlash. Sa Payback. And mamaya ko na sasabihin ko sino nanalo doon. So, next is Asuka defeated Sasha Banks to retain her Raw Women's Championship in a lumberjack match. So, itong match na to is basically the end of Sasha 2 belts. Yung pursue niya sa Raw Women's Championship, basically ito na yung natapos. And dito na rin natapos yung kanyang pag-pursue. So, next thing is the Raw Underground. Ay, speaking of Raw Underground, guys, pasensya muna ako ha. Pasensya muna dahil di ko na na-record yung supposed to be na next episode ng Attention to Detail about Raw Underground and the Wrestle House. So, mangyayari po ngayong linggo, babalikan ko po parehas and then pagsasabay natin. And then by next week probably, I'm going to give my conclusion. Alright? Ewan ko, basta ganun pa lang ang naiisip ko and then saka na siya isasama dito sa mga series na to. Baka hindi ko na siya isama sa episodes ngayon. So, yan. So, next, obviously, the Raw Underground. The Raw Underground on that week is hindi po nag-feature ng yung mga stars ng Raw Underground na si Redrick Moss, si Arturo Ruas, tsaka si Daba Kato. Wala silang tatlo sa episode na to. So, don't expect new stars on this episode. So, para sa akin, okay lang. Okay lang tong episode na to. But the problem here is, yung mga established stars kasi ng Raw Underground is parang di nila pinapakita ng madalas eh. Kasi yung nakikita lang natin, Hurt Business, yung sila Shayna Baszler and Nia Jax, yun lang ba ang talents ng Raw Underground? Which is, makes me confused. Parang nalilito pa ako eh, nung araw na to. So, yun. And then, parang anong nangyari kasi, sa halip na ipakita nila itong mga present stars ng Raw Underground, pinakita nila Hurt Business, ayan, sila Shayna Baszler, sila Nia Jax, which is makes me sick. Alright, makes me sick. Alright, tama ba ako? Tama na sinabi ko, makes me sick. Ang parang ang pangit pakinggan. Raw Underground is all about establishing new talents. And ganto ba ang Raw Underground? 'Di ba? Fuck. And finally, obviously, another retribution attack on Mysterious. Mysterious. So, the match ends with disqualification, double disqualification
after of the assault. So basically, dito na po natapos ang laban and dito na rin natatapos ang ating Raw review. Fuck that shit. Wait lang. Inaayos ko lang yung mic ko. Teka lang. So yan, tuloy tayo. Impact Wrestling, ito na po ang night 2 ng kanila pong isa sa mga major show that month. So, wait lang. Ito na naman tayo eh. Nakita ko na naman to si Katie Forbes eh. Ito yung girlfriend ni RVD na mahilig mag-twerk sa entrance. Ito na naman yung nakikita ko lagi eh. Opener ng Impact every week. Ito lagi yung makikita ko eh. Sorry. Nakalaglag na naman ako ng gamit. So, yan. Tuloy tayo. Eto na naman yung episode na kung saan di mawawala yung twerk ni Katie Forbes, which is bullshit, my opinion. Impact Wrestling is a PG show, kaya kayo nawala sa Twitch. Dahil dyan sa babae na yan. Ayan. Yan, para lang sa kaalaman nyo, last year, nawala po ang Impact Wrestling sa Twitch. Dahil po yan kay RBD and kay Katie Forbes. Tangina. Sa sobrang twerk nito, twerk na lang lagi ng twerk. Putang ina. Pero at least, RBD still can wrestle. Pero kung ako yung wrestler at lalabanan ko as si RBD, ayoko ng distraction na ganito eh. I hate distractions. Nakakala mo, yung sa halip na pagtutuunan mo ng attention yung kalaban mo, ang pagtutuunan mo yung puwet. Which is, nako po. Which is bullshit. So, balik tayo. So, ang nangyari dito is RVD defeated by Eddie Edwards dahil to kay Sami Callihan. Nag-screw na naman tong mga hinayupak na to. So, and then, next week, here in Impact is Eddie Edwards versus Eric Young for the Impact World title. So, ang feeling ko lang dito is Eric Young will lose to Eddie Edwards. Kasi it makes sense. Alright? Makes sense lang naman na matatalo nung veteran. Matatalo ng baguhan yung veteran. Ang gulo eh, ang gulo. Teka lang, ang gulo. So, ayan, tuloy tayo. So, next story is obviously a Wrestle House thing. Yun. Chrissy Dave defeated Danny Swinger na blindfold match. So, itong episode na to is ito yung dahilan kung bakit lumalapit na tong sa pagiging self-governed. Parang eh nakikita na rin natin yung sense nitong show na to habang tumatagal. So, medyo nagiging interesting na to lately. Hindi sa pagiging hater nitong thing na to. But still, mas gusto ko pa din tong Wrestle House than the Raw Underground. Take it or leave it. And then, so, next thing is, inaccept na nga ni Eddie Edwards yung challenge. And then, parang nangyari kasi inayawan ni Eric Young yung opportunity to challenge for the championship. So, yun ang nangyari. Parang ayaw labanan ni Eric Young si Eddie Edwards for the title. So, next thing. So, di ko na isasama tong locker room talk because waste of time.
And then, Brian Myers defeated Willie Mack. I know it. Naalala ko yung streak ni Kurt Hawkins. Oo, naalala ko siya. Pero parang hindi nila gagawin to sa Impact. Which is great! Yung nangyari kasi ngayon, yung kay Heath Slater ay parody ng nangyari sa WWE noong 2016. Which is bullshit. Wala ba kayong originality? So, meanwhile, hindi naman nakaka-disappoint tong match nito Brian Myers and Willie Mack. But ang problema lang, nakakita ko lang problema dito. Ba't lagi na lang roll up? Ha? Roll up? Seriously, roll up? Roll up lang. Man, manonood niya ako dun sa isang wrestling YouTube channel na di ko tanda kung sino yun. Yun ang mahilig magbilang ng roll-ups. And then, pagka meron tayong nakita na roll-up din dito, magka-count na rin tayo para for the sake of this podcast din na habang wala pa tayong matinutunong content, at least may running gag tayo dito. So, and then, next, finally, Deonna Purrazzo defeated Jordynne Grace to retain her Impact Women's Championship or the Impact Knockouts Championship in a Iron Woman match. So, basically, ito yung cliche na 3-2, 3-2 score. 3-2 or 2-1, I think. Hindi ko pa siya napanood ulit dun. So, tinake advantage ni Deonna Purrazzo yung end by hitting Jordynne Grace the championship, and then parang nilagay niya na lang ulit sa move and then tap out. That's it. That's the final sequence for that episode of Impact Wrestling. So, reminder nga pala, next week's episode or this week's episode of NXT and Impact Wrestling, sila po ang magtatapat ngayon sa Tuesday Night Wars. Wala pong Wednesday Night Wars. So, Wednesday solo po yan ng AEW. So, tuloy tayo. Ayan, mabilis na lang. Binakant po ni Karrion Kross ang kanyang NXT Championship dahil na po sa injury. Pero nag-iwan pa rin ng parang warning tong si Karrion Kross sa lahat po ng lalaban sa kanyang contendership for the title. Especially, wala naman silang sinabing pangalan. Pero ang sinasabi ko dito, yung parang tinis out niya na baka si Karrion Kross din ang tatalo kasi sino mang mananalo ng Fatal 4-Way match. So, let's proceed na tayo doon sa isa pang match. So, Breezango defeated Imperium to win the NXT Tag Team titles. So, para sa akin, ang tagal na hinintay bago ka dumating. Ay, ba't ako kumanta? Di, di talaga ako pangkanta. Tandaan niyo, di ako pangkanta. Pasensya. So, 10 fucking years yung inantay natin bago po naging champion Tom Breezango. Imagine that, 10 years. 2020, 2010. Hindi pa po ulit ako nanonood ng wrestling on that year. De, seryoso, di pa ako nanonood ulit ng wrestling yan dahil kay John Cena. Kasi, alam niyo naman, Cena sucks. So, Cena sucks on that time. So, let's proceed na sa isa pang moment to ng NXT. So, Tommaso Ciampa or heel Ciampa is back. Alright, so heel na po ulit si Ciampa. So, the sequence, mas malala na tong sequence ngayon kumpara before. So, mas brutal to. Paano pa
Ngayon, so next week's NXT or the NXT Super Tuesday, in-announce po ni William Regal yung fate nitong NXT title. It's gonna be Adam Cole versus Gargano versus Ciampa versus Finn Balor. Ang kata-kata ko lang, isa lang po ang face sa kanila. Or yung anti-hero, which is Finn Balor. And then the rest, lahat po sila heel. So, in the first place, iniisip ko na agad, bakit walang rematch dito si Keith Lee? Why? Which makes me build, which makes me sick, alright? So, ito also pala yung debut pala ni Keith Lee, naalala ko. Bago na yung gear niya, bago na rin yung team song niya. Dahil nga nawala na yung CFOs, and yun na, nawala nga CFOs, possible na mawala na rin lahat ng kanta na ginamit ng CFOs, di ba? Ginawa nila or WWE. So, that's the obvious thing here. So, and then, Santos Escobar defeated Isaiah Swerve Scott to retain his NXT Cruiserweight Championship. Reminder lang ha, reminder. Santos Escobar is still the interim title holder. Hindi po siya yung mismong champion. And then next, finally in the main event, Io Shirai and Rhea Ripley defeated Dakota Kai and Raquel Gonzalez. So, dito sa episode na to, parang nakikita ko na possible mag-turn si Rhea Ripley back to here, back to her heel run, which is great in my opinion. Since wala na rin naman pwede mag-challenge sa title, edi si Rhea na lang, makes sense siguro. Pero dapat ang mangyari muna, Raquel Gonzalez versus Rhea Ripley muna. Para sa akin lang, ay may opinion ko lang. So, for now, commercial po muna tayo. This is PPD, the Philippine Podcast Directory, the one-stop list of podcasters in the Philippines. The PPD has brought a lot of podcasters and podcast titles together in one place. Our goals include bringing startup podcasts to a wider audience, forming a community of podcasters to raise the standards of Pinoy podcasting, and giving listeners a one-stop hub where they can find titles they might be interested in. The PPD also has its own podcast, The PPD Show, highlighting specific podcasters and podcasts in each episode to give listeners a glimpse of the people behind the mic. The PPD Show is on Spotify, Apple Podcasts, Anchor, and wherever you listen to podcasts. The Philippine Podcast Directory can be found on Facebook and Instagram. If you have a podcast and would like to be included in the list, please send us a message and we would love to add you to our list and welcome you to our community. So, let's go back to the regular programming, shall we? So, let's talk about AEW Dynamite. Wait na, mag-highlight lang ako. So, tong episode na to nga pala is na-take place on a Thursday na despite the fact na wala pong playoffs na nangyari ng NBA. Dahil na-cancel po ito noong Thursday US time, Friday Manila time. Na-cancel po yung mga NBA games. 3 NBA games yung na-cancel dahil po sa mga nangyari po doon po sa Wisconsin. And then parang nangyari po, boycott na lang po ang nangyari on that day. And hanggang sa naayos na po yung gusot, na itutuloy pa rin po ang games. So, balikan po tayo sa ating pong AEW of the week. So, dito po nag-umpisa is FTR defeated 3 other teams to be the number 1 contender for the AEW tag titles. So, basically on this episode na to, dito natin nakita kung paano po kinick out si Adam Page sa The Elite. Dito din natin makikita or probably next week, dito natin makikita kung ano yung posibleng
future ng Elite once na may mangyayari na po between Kenny Omega and Adam Page. So, ang iniisip ko po kasi, possible po na mag-turn si Kenny Omega sa box or possible po na mag-turn si Page kay Kenny. So, ganun po. Ganun ang iniisip ko. And then, yun, tuloy tayo. So, the Casino Battle Royale is back. Marami na pong in-announce na talents kung sino-sino man sila. Wala na akong pakialam. And then, Shida versus Thunder Rosa is the official for All Out. For the title. For the title to. For the title. And then, possible din na magkaroon nata ng weekly show sa NWA. Hindi ko pa alam kung ano pa yung scoop dun. Abangan na lang natin. Pero sure ko baka nga si Nick Aldis ay sumipot na rin dito sa Dynamite. Iniisip ko pa kung ano yung gagawin niya dito. So tuloy tayo. So naganap na nga rin dito sa episode na to yung contract signing between Jon Moxley and MJF. Pero ang highlight dito is yung pagban nga ni MJF sa Paradigm Shift. So pinirmahan nga ni Jon Moxley yung contract. And then parang ang sinabi ni Jon Moxley is parang nangyari ginawa niyang mautak si Mox. Kasi hindi lang naman yata yung paradigm shift yung pwede niyang gamitin for MJF. So next, also pinakita at sinabi din na magkakaroon daw ng tune-up between Jon Moxley at saka yung attorney ni MJF. So pag hindi sumipot yung attorney, wala pong match si MJF. So, and then, dito na rin pinakita na din yung turn ito na rin nag-coronation din muna na ni Brody Lee as the TNT champion. And then, parang binuri na rin yung Nightmare Family. Lumabas din si Anna Jay and then parang sinabi ni Brody Lee na si Anna Jay ay the Queen Slayer. And then, kinik out na nga si Adam Page sa Elite. And then, nagkaroon ulit ng recruitment. And then si Tainara Conti or Tai Conti is now part of the Dark Order. Ito po, may comparison lang po akong gusto sabihin. Alam niyo sa Undisputed Era, meron akong nakita dati na posible na magkaroon ng babae sa Undisputed Era. Hindi natin na-predict yon, pero parang nauuna pa magkaroon ng babae itong Dark Order. I don't know why. Hindi sa ayaw ko sa Undisputed Era, pero parang mas maganda yung pinapakita ng Dark Order. At least hindi lang lalaki yung may spot dito. Sana Hurt Business din, ganun din ang gawin nila na may babae din sa stable. At hindi lang puro lalaki yung priority ng stable nyo. So, yun, tuloy tayo. So, inaccept nga ni Ty Conti yung folder and then parang niyakap niya si Anna Jay and then that's it. Ty Conti is now part of Dark Order. And then, yung main event, Sammy Guevara defeated Matt Hardy in a tables match. Wow! Holy shit. Masasabi ko, holy shit. Ang ganda ng tables match na to. Sobrang ganda. Wala rin akong masabi siguro sa match na to. So, magpo-proceed na tayo sa susunod pang segment. So, ayun, tuloy tayo. So, opening itong SmackDown is parang nag-appear si Vince McMahon. Typical WWE last minute thing. So, inopen niya na segment kay Vince McMahon na parang lumabas tong si wait. Lumabas si Vince, tinawag niya si Adam Pearce
And sinabi nga ni Vince kay Adam Pearce na parang binigyan niya ng task na mag-sign ng contract for payback nga between Roman Reigns, Braun Strowman, and The Fiend Bray Wyatt. And parang anong naisip ni Vince kasi hindi pwedeng pagsabay-sabayin 'tong tatlo kasi malaking disaster ang mangyayari 'pag pinagsabay-sabay mo 'tong tatlo. Ewan ko gano'n din ang naiisip niyo, pero gano'n din ang naisip ko. So gano'n. And then tuloy na natin. And then nagpunta na si Pierce one by one, pero mamaya natin ikukuwento. So, Jeff Hardy defeated Shinsuke Nakamura to retain his championship. So, parang nandito rin si AJ Styles. Parang naghaharasan sila dito ni Michael Cole sa commentary. And then, parang anong pakiramdam ko dito kay Nakamura, last minute challenger for the IC title, which is shit. Yes. Pero tuloy tayo, lumabas ulit si Sami Zayn. Comeback tuloy kami si Sami Zayn. And then, parang ang nangyayari dito is meron ulit po tayong 2 champions. And then, binigyan ng kick ni Sami Zayn si Jeff Hardy, and then tapos na nga yung segment na yan. Parang ang pakiramdam ko lang sa segment na to is makes no sense. No sense. Parang hindi na champion si Sami, ba't pa siya nagdala ng IC title? And then, parang fools dito si Nakamura and Cesaro, para dahil din nila tuloy yung pagiging allegiance nila kay Sami Zayn as parang suggestion nila nung gabing yon. So tuloy tayo. Kasi ito po ang Firefly Funhouse episode na to is ang nakikita ko lang dito is yung introduction kay Postman Pierce. Kailangan, parang gusto ko siya makita lagi. Pero seriously, ito. Ito yung first na pinapirmahan ni Pierce doon sa task ni Vince na dapat ay permahan niya ito. Papirmahan niya itong tatlong to para ma-official yung match. And then, tuloy-tuloy na natin. And then, wait lang. Teka lang. Sa lalabunan ko. So, andito rin sila Sasha and Bailey. And then, parang ang pakiramdam ko dito is parang nakakaintriga talaga. Parang kung ayaw nilang split na lang nila man. Ganun lang yun. If parang gusto nilang split tong dalawa, split them. Put it in a Mania match. And sure ko magiging masaya at magandang laban to. Hindi yung bibigyan nyo kami ng so-called unpredictable outcomes. And then, ayan na nga, tuloy-tuloy na natin. So, lumabas din dito si Shayna and Naya. Pero parang di pa rin sila magkasundo. Mamaya, alamin natin kung bakit. So, tuloy tayo. And then, sa second round ng permahan ni Adam Pearce, lumabas nga dito si Braun Strowman, si Gulak. And then, tinalo ni Strowman si Gulak. And then, pinapermahan niya na ulit yung contract, which is BS. Parang ang pakiramdam ko lang is, ito na ba yung future ni Drew Gulak? From being a challenger to jobber? Which is BS.
So, tuloy tayo. Yung sa Lucha House Party, parang pakiramdam ko magtutuloy-tuloy na 'tong split up na 'to for sure. So, tuloy ulit tayo. The main event of yung alam mo yun sila, Sheamus si Miz and Morrison parang lately nawawala na yung gimmick nila in the past. Parang nagiging donkey donks na lang sila ngayon. So, yun tuloy-tuloy na ulit tayo. Sheamus turned on Morrison and Miz. Nag-walkout siya sa match and then parang anong nangyari nga is na-tinake advantage nga 'to nila Big E and dun na natapos yung laban. So, let's proceed to the payback review. So, teka lang, may ni-revise lang ako. Konting revise lang. Wait lang, may ni-revise kasi ako. Kasi may mga bagay dito na kailangan kong medyo ni-review ko ulit tong ano 'to, may ni-review akong konti dito. So, let's start with the kickoff show between the Iconics and the Riot Squad. Ito ay kickoff show. Unfortunately, this is a kickoff show. Riot Squad defeated Iconics to win their kickoff match. And para sa akin lang, ang ikli lang nito, ang ikli. Nabitin ako siguro dahil tulog pa ako. Inaantok pa ako nung araw na yon. Bitin lang siguro ako. Pero grabe, grabe. Parang bitin talaga sa akin. So let's proceed. Apollo Cruz and Bobby Lashley. So, dito sa match na 'to, puro tribute 'to. Tribute 'to dun kay Black Panther gumanap na Black Panther. Rest in peace, mamaya bibigyan kita ng tribute pagkatapos nito. So, yung match na 'to is basically a domination ni Apollo Cruz. And then tinake advantage na ni Bobby Lashley by the help of the Hurt Business. My opinion lang, mas maganda siguro 'to if naging 3 on 1 handicap match 'to. Pwede kahit sino mag-champion and then bigay nila yung belt kay Shelton Benjamin. Magiging better 'yun, right? Mas maganda 'yun. Next is the Big E, Sheamus and Riddle Corbin. I don't want to give them a review kasi para sa akin, ang tawag ko lang dito sa dalawang match na 'to is filler matches or bathroom breaks. So, hindi ko na siya bibigyan prioritize. So, next thing is the women's title. Shayna Baszler and Nia Jax versus Sasha and Bailey. So, ang ganda ng ending, man. Ang ganda ng ending. Parang domination lang talaga to ni Shayna Baszler. Parang parang binigyan lang ni Shayna si Nia ng title. Which is funny. Okay lang sa akin. Masaya ako sa panalo na yon, opinion ko lang. Pero parang pakiramdam ko dito na din nag-umpisa yun, yung possible split between Bailey and Sasha. Dito na rin mag-uumpisa, malamang sa malamang. So, baka ang tapos nito probably is Clash of Champions. Baka doon matapos. So, and then Keith Lee versus Randy Orton. Clean as fuck. Keith Lee defeated Randy Orton. No other comments. No other comments. Basta clean as fuck. And then, Mysterios versus Monday Night Messiah and Murphy. For me, ano to, parang ito yung isa sa mga biggest match of the night. Pero parang ito na yung match of the night ko. I don't know why. Kasi kinulang man ako sa expectation dahil nga kay Dominic siguro. Pero mas parang si Dominic talaga yung nagdadala dito. I don't know why.
Pero gano'n ang nakikita ko do'n sa perspective sa panonood natin na parang dinadala talaga ni Dominic 'tong match or dinala rin ng tatlo, basta parang gano'n. And then, so in the end, ito yung main event. Parang ang labas dito ni Roman Reigns is para siyang Mr. Money in the Bank. Pinirmahan niya na yung contract habang ongoing yung match off. And then nasira nga yung ring dito, that's one of the highlights. Pero parang ang pansin ko kasi dito is hindi nilagyan ng steel post, which is obvious na 'pag gano'n may mangyayaring pagkasira ng ring and nangyari nga. And then Roman Reigns defeated both of them to win the title. So, ayan, bigay ko na lang yung ratings ko. So, The Riot and Iconics 2 out of 5. Apollo and Lashley, 2 out of 0.5, 2.5 out of 5. And then, same as Biggie and Sheamus. Para sa akin, mas maganda tong Biggie Sheamus kumpara sa Corbin Riddle na to. Kasi may assault pa yan na di naman siguro makakatulong sa story. And then, the women's tag titles, 2.5. And then, Keith Lee versus Orton. Dapat di ko siya re-record. Pero sige, record ko pa din dahil debut to ni Keith Lee. 2 out of 5. And then, The Mysterios and Monday Night Messiah. 3 out of 5. And then, the main event, 2 out of 5. Dahil parang ang dating sa akin, maganda yung pasok ni Roman pero ang BS kasi last minute na pinirmahan yung contract. Para sa akin, BS yun. So, konting other news na lang. Tetsuya Naito defeated Evil to win the IWGP Heavyweight and Intercontinental titles sa Summer Struggle sa Jingo Stadium. And then, talo rin sila Tanahashi tsaka si Kota Ibushi. Baka feeling ko talaga dito magkakaroon sila dito ng match up sa Wrestle Kingdom, if ever. Feeling ko talaga magkakaroon talaga ng laban 'tong dalawa. Tapos may magte-third sa kanila probably. So next month is G1 season and hindi ko mapapangako na every week I'm going to give you the news about G1. And then next week nga pala is yung review ko sa Summer Struggle plus the AEW All Out. Di na ako magpe-prediction ulit. Straight up review lang tayo dito. And then, as usual, Raw, SmackDown, NXT UK. Hanggang mag-debut na siya sa 17. Yun na siguro yung mga abangan nyo for the next few weeks. And then, the attention to detail, baka this week, babalik natin siya. And, yun na. So, in case na hindi pa niya pa napaparinggan to podcast, this is the MTG Show Podcast, the only unfiltered Tagalog wrestling podcast every week. Kung hindi niyo pa na-follow tong podcast, follow the podcast on Facebook, facebook.com/the MTG Show Podcast, Twitter and Instagram, the MTG Show Pod. And makinig din kayo sa Spotify, sa Apple Podcast, Google Podcast, sa lahat ng podcast na meron kayo sa Anchor. And syempre, download the MTG Show Podcast app on the Google Play Store para sa mas magandang pakikinig at sa mas magandang experience sa ating podcast. Suporta na rin, syempre, sa ating podcast. So, yun. Again, this is the Unfiltered Tagalog Wrestling Podcast every week. This is the MTG Show Podcast. And rest in peace doon sa gumanap sa Black Panther. Di ko sure kung ano pangalan nito. Di ko tanda eh. Si Chris ba yan? Chris ba yan? Basta yan, Chris. Di ko tanda. De, just kidding. Rest in peace, tol.
43 years old, namatay siya dahil sa cancer. And today, bago tayo matapos, we're going to give him a 10-bell salute. And then, that's the end of the episode. I'm out.